Nako, heto na po mga karibin natin, kulong na. Aba, nagtatanong po mga kababayan, sa wakas, Martin Romualdez, wala nang takas, nagkalaglagan na. Boying Rimulya, bumaliktad na. Aba, yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin yan i-play mga kababayan, eto muna, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At eto, no? Eto palang kamera, pinayagan ang biyahe, no? Ni Romualdez. O yan, si Buji D, si Speaker Buji G, ayan, ay pinayagang mag-travel itong si former Speaker Martin Romualdez para po magpagamot ng kanyang karamdaman. Okay? Bad news yan, pero ito po ang good news. O ito naman pong si Rimulya. Etong si Rimulya mga kaubayan, ombudsman humiling ng hold departure order sa Sandigan Bayan. Aba, palakpakan po natin kahit papaano may nagagawa kayong tama, di ba? Kasi mga kaubayan, kapag itong si Romualdez ay makalabas ng bansa, malaki po ang posibilidad mga karibin natin na hindi na po ito bumalik. Di ba? Pero eto, nangako po siya mga kaubayan. Sabi niya po dito, Romualdez nais pawiin ang pangamba ng sambayanang Pilipino. No? Buong katiyakan kong sinisiguro na ako, sabi ni Romualdez, ay agad na babalik sa Pilipinas matapos makumpleto ang aking gamutan. Aba, sino po ang niloloko ninyo? Ikaw ba ay babalik pa or talagang magpapaalam ka na ng Pilipinas? Di ba? Ito pong naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karibin natin. Sabi po dito ni Neb, the axe is ready for cutting the fruitless bearing tree. And that is the point that no one can go beyond. Ayan na. Bakit sila nagkakasakit na pag iniimbestigahan? Bakit kayo nagkakasakit? Diba? Always yan sa mga politician, diba? Sabi po dito ni Noy, bakit lahat sila nagkakasakit na pag iniimbestigahan? No? Ay nako, magsisitakasan na sila kasi kasi alam nila sa mga sarili nila na ang mga wala silang takas kay BP Sara at alam din nila yan na nasa kabaon na si BBM. Nako, kaya ginawa nila ang mga palusot na yan. Nako, tell it to the Marines, sabi po ni Flor Archa. Ayan tell it to the Marines. Huwag nyo kaming lukuhin, di ba? Pag nakalabas ka talagang mahirap na, tatakas na po yan mga kababayan. Okay? Sabi po dito ni Maribel, ganyan din ang ginawa ni Saldico hanggang ngayon nagtatago. Tingnan natin kung mapapauwi ng gobyerno. Correct, di ba? Yan naman talaga ang ginawa rin ni Saldico, di ba? Nagpagamot lang sa ibang bansa, hindi na bumalik. Same pattern po ang ginagawa ni Romualdez, kaya wag po tayong maniwala sa taong yan mga karibin natin. Baka layover na niya Singapore, then diretso na siya dito sa mansyon niya sa Soto Grande, Spain. Nako, mayroon pala. Para magkapit-bahay lang sila ni Saldico sa Portugal. Ayan mga kaubayan. No? Ayan mga karibin natin, nabi pang comments. Sabi po ni Tanya, malakas man kayo sa taong bayan at sa hustisya at mga kademonyuhan nyo lahat. Hindi kayo makakatakas sa mata ng Diyos. Correct. Palapakan po natin. So yun mga karibin natin, eto pa. No? Ano po ang inyong opinion dyan? At eto, bago po natin i-play yung video, pasadahan din po natin itong si Ante Claire. Yan, si Ante Claire mga kaubayan, sabi po dito, murang pabigas ni PBBM na 20 pesos per kilo, hinarang umano sa Davao City ayon sa palasyo. Aba, biruin mo sa kadami-dami. Dito nga sa amin, wala akong nakikitang ganyan mga karibin natin . Tapos sa Davao, haharangin pa. Diba? Kung totoo man yan, talagang ang sama nyo. Pero parang hindi totoo. Tingnan nyo mamaya sa komento ng ating mga kaubayan, no? Ito po ang komento ng ating mga kaubayan patungkol dyan mga karibin natin, no? Sabi po kasi dito,
Bakit sa Davao pa, dito sa Luzon wala naman humaharang, pero wala kaming nabibili na bigas na 20 pesos per kilo. Yun nga ang masakit dito, parang pinagsisinungalingan pa tayo ni Castro dito, no? O, paano mo nasabing sa Davao dito nga sa amin wala po talaga kaming nakikitang ganon, no? Sabi po dito ni Stephen Asa, okay na kami sa 60 per kilo. Di baling walang ulam basta masarap ang kanin. Correct. Palapakan po natin yan. Inarang kasi ayaw ng mga taga Davao sa bigas na mabaho at inaamag na. Correct. Diba? O yan mula pa nung unang nilang arangkada sa 20 pesos na per kilo na bigas, marami na po ang nagreklamo. Kasi stock na NFA, no? Yung kanilang binebenta, stock na po mga kaubayan. Yung mga parang may mga bukbuk na mga karibyo natin, sabi ng ating mga kaubayan, no? Na nakabili. Sabi pa po dito, ilang tao lang naman ang nakikinabang, hindi naman open for the public. At isang araw lang, ano ba yan? Pinagmamalaki ninyo yung programa ninyo pero hindi naman pala lahat nakikinabang. Aray ko po. Ito po ay nakikita ko mga kabayan na isa pong paninira na naman ni Jose Claire Castro sa Davao City, no? Alam nyo, wala. Tingnan nyo yung flood control na pinupukol ninyo sa Davao, hindi nagtagumpay kasi nagbigay ng resibo yung ating mga kabayan na ito, napakaganda po ng flood control ng Davao. Ngayon mga kabayan, mga Davaoenyo, no, kung nanonood man kayo, maglatag po kayo, mag-comment po kayo para pasinungalingan itong sinasabi ni Claire Castro mga kabayan. Kasi parang ako nga, hindi ako taga Davao, hindi ako makapaniwala sa ganyan di ba? Kasi dito nga sa amin, wala rin. Tama yung comment kanina. Bihira ka lang makakita isang araw pa tapos pili lang yung makaka-avail. Nako po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below. At eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito ang nakakagulat. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang unti-unti na kayo naglalaglagan at malapit nang makamta ng taong bayan ang kanilang matagalang inaasam na mapakulong na ang lahat ng mga taong sangkot sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Ito ang naging sesyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang pumutok ang balitang naglabas ng official statement si Ombudsman Boying Remulla kung saan ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinabi sa publiko na hindi di umano niya hahayaan na makalabas sa bansa ang dating House Speaker na walang iba kundi si Martin Romualdez dahil baka ito ay tumakas at hindi mabumalik ng bansang Pilipinas. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging update ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, matatandaan kamakan na lamang kung saan ay pumutok ang balitang gusto ni Romualdez na pumunta sa Singapore para mag-follow up check-up sa kanyang sakit na siya namang kinalampagan ng marami sa ating mga kababayan kung saan ay banat nga nila ay bakit pa sa ibang bansa siya magpapagamot na marami naman daw di umano magagaling na doktor sa Pilipinas. Correct mga kababayan, dapat dito na lang yan dahil hindi na patakasin yan mga karibyo natin kasi duda talaga tayo at malakas ang kutob natin na talagang hindi na po yan babalik dito. Tulad ng ginawa ni Saldico mga kababayan. Huwag na po tayong magpapaloko sa kanila. Nako po, delikado yan mga kababayan. As dagdag pa nila ay baka naman daw kunwari lang ang sinasabi niyang pagpapa-check up pero ang totoo naman pala ay plano na nitong pumunta sa ibang bansa para maiwasan ang mga kasong kanyang kinakarap ngayon patungkol sa malawakang nakawan sa kaban ng bayan. Dahil nga dito ay sinikap ni late First District Representative Martin Romualdez na pahupain ang pangamba ng publiko kaugnay sa kanyang planong biyahe sa Singapore para sa follow-up ng kanyang angioplasty surgery. Sa gitna ng umiinit ng mga isyu at patuloy na investigasyon, naglabas siya ng malinaw na pahayag sa pamamagitan ng kanyang opisyal na liham. Isang mensaheng direktang tumutugon sa agam-agam ng taong bayan na baka hindi na siya bumalik sa bansa. Ayon sa kanyang liham, ang planong biyahe nakatakda mula April 20 hanggang April 4, 2026 at may layuning ipagpatuloy ang kinakailangang medical na gagamutan dahil grabe no mga kabayan, pag sila po ay parang iniimbestigahan na
parang kung sa kanila na tinuturo yung, ebidensya, bigla pong nagkakasakit ang mga hinayupak, mga kaubayan. Ha? Oh. Tingnan nyo, di ba? Nakapattern na yan sa kanila eh. Hindi na matatanggal siguro yung sakit na yan, mga kaubayan. Pag sila po ang na kinakasuhan, di ba, biglang nagkakasakit, mga kaubayan. Nga dito ay hindi na nakapagpigil ang former COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon na maglabas sa kanyang hinayang at komento patungkol sa isyu na ito. Nako At po. ayon pa sa kanya, bakit kailangan pang mag-Singapore? Umali ng reaksyon online na pahayag ni former COA Comelec Commissioner Atty. Rowena Guanzon Correct. na sa hiling na magbiyahe sa Singapore si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez para umano sa medical check-up. Ang komento ni Guanzon ay lumabas kasunod ng balitang hindi pinayagan ng Office of the Ombudsman ang travel request ng mambabatas dahil sa umiiral na Immigration Lookout Bulletin Order ILBO at aktibong investigasyon. Sa kanyang social media post ay direkta at may halong sarkasmo ang pagbanat ni Guanzon. Matatalang nagpadala ng opisyal na Liam C. Romualdez na naka-address kay House Speaker Buji D kung saan ay formal niyang hinihiling ang travel clearance sa ina o sa liham. Ipaliwanag niya ang biyahe ay para sa isang matagalang nakaschedule na medical follow-up. Sa kabila ng nasabing paliwanag, iginiit ni Ombudsman Boying Remulla na hindi pinayagan ang biyahe dahil sa pangamba na maaaring hindi na ito bumalik habang may aktibong investigasyon. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Check up sa Singapore, travel request ni Romualdez, hindi pinayagan ni Boying. Umani ng atensyon ng pahayag ni Ombudsman Boying Remulla matapos siyang kumpirmahin na hindi pinayagan ang travel request ni Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa bumiyahe patungong Singapore para sa umani medical check-up. Ayon sa ulat ay nananatiling may umiiral na lookout order laban kay Romualdez dahil sa aktibong investigasyon. Dahilan upang hindi ito payagan na makaalis ng bansa. Hindi namin siya pinaalis, hindi namin siya pinayagan na ma-lift yung bulletin niya kasi nga naka-lookout order because we have been investigating actively. Baka hindi na bumalik we don't want that to happen. Dagdag pa ng ombudsman, isa sa mga ikinonsidera nila ay ang timing ng request, lalo na't kasabay ito ng pagkaka-aresto umano kay Zaldico sa Europa, isang isyong konektado sa mas malawak na investigasyon. Aniya, 5 araw yata hinihingi, kaya lang syempre nga, ang problema dyan ay para namang sobrang coincidental na nahuli si Zaldico sa Europe, bigla siyang aalis, nag-iingat lang po tayo. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad na samot-sari komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, gawa-gawa lang yan ni Boying para di maghinala ang mga tao sa kanya. Baka nga nagkalabasan na ng bansa si Tamba. Posible rin yan, di ba? Marami nga pong nagsasabi, mga kaubayan, na ito po ay drama lang nila. Okay? Gusto nilang kasuhan ngayon si Romualdez, tapos at the end of the term na nila sa 2028 ay ibabasura lahat ng kaso. Then, pagka upo ni BP Sara, kung si BP Sara man, kasi si BP Sara talaga magiging presidente, ay hindi na po pwedeng kasuhan si Romualdez dahil magkakaroon po ng double jeopardy, mga kaubayan, Hindi na siya pwedeng kasuhan kasi kinasuhan na. Parang ganun po ang pinalalabas nila. At yan po ang kumakalat ngayon sa social media, mga kaubayan. Mauutak din na mga ito, mga ka-review natin, gusto po nila ngayon pa lang, nagpe-prepare na po sila na patayin yung kaso at the end of 2028, mga kababayan. Nako, delikado ang bayan dito. Kahit di nyo paalisin yan kasi bibigyan nyo naman yung proteksyon kaya nga bahala dyan, hindi magalaw kahit hibla ng buhok. Drama lang yan, galit-galitan syempre, hugas kamay sila pag dumating na si Zaldico sa Pinas. Malaninoy ang eksena sa dramatic pa lang, 1 bullet sa noo. Dapat ba kaming maniwala, Boying? Wala nang kapanipaniwala sa admin na ito. Kung mapapakulong mo yan, baka daming maniniwala. End quote. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Dare to Ask via BNC. Sabi niya, Billionaire News Channel. Ito ang balita. Romualdez
6. Travel clearance for Singapore trip. Former Speaker and late 1st District Representative Martin Romualdez has requested travel clearance from current House Speaker Bujidi for a trip to Singapore from April 20 to May 4. So yun mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre wag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.